Dito sa mundo ng cryptocurrency, posible nga ba talagang kumita ng milyon-milyon mula sa maliit na puhunan? Isang crypto trader ang nakagawa po ng milagro matapos po niyang gawing $6.5 million ang kanyang $12 lamang na puhunan sa pamagitan po ng isang trending meme coin na tinatawag po na broccoli. Pero paano po ito nangyari? Totoo bang kaya itong maulit ng ibang traders? At ano po ang dapat nating matutunan mula sa kwentong ito? Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, paano nga ba naging milyonaryo ang crypto trader na ito? Ayon po sa isang crypto analyst na nagngangalang Link, isang matalinong trader ang nag-invest sa isang meme coin na tinatawag na broccoli gamit po ang platform na pump.fun. Yan, kay sula na po yan sa puhunan po na $12.58 o halos 700 pesos lang sa palitang piso. Yan, siya po ay nakabili ng mahigit 2 milyong broccoli tokens. Dahil po sa matinding hype sa market ay mabilis na tumaas ang presyo ng broccoli token. Ang dating ilang sintimong halaga ng token ay umabot po sa pinakamataas na presyong 0.1256 kada isa. Sa kasagsagan po ng pagtaas ng presyo ay naibenta po ng trader ang kanyang holdings sa halagang $6,589,967.71. Halos 55 times or 55,000 times na gain mula sa kanyang original na puhunan. Kaya ang tindi. Ngayon, ano po ang nagpaangat sa presyo ng broccoli token? Ayan, isa po kasi sa malaking dahilan ng pagtaas ng broccoli token ay ang connection po ito kay Ginoong Changpeng Zhao or CZ. Siya po ang dating CEO ng Binance. Isang araw ay ibinunyag po ni Ginoong CZ na ang pangalan ng kanyang aso ay broccoli. Sa puntong ito ay maraming crypto traders at investors ang agad na nag-launch ng mga bagong broccoli-themed meme coins. Sa loob lamang ng ilang araw ay mahigit 20,000 na iba't ibang broccoli themed cryptos ang lumitaw sa market. Kahit pa wala ni isa sa mga ito ang aktual na inilaunch ni Ginoong CZ. Ang hype na dala ng kanyang pangalan ay sapat na para itulak ang mga presyo nito pataas. Kaya sa gitna po ng hype na ito, ang broccoli coin ay isa sa mga pinakasikat or pinaka-popular. Umabot po ito sa pinakamataas na presyong 0.1256 bago po bumagsak sa 0.09345. Sa kasalukuyan, ito po ay may market capitalization na $17 million at daily trading volume na $15 million. Ngayon ay ano po ang mga dapat nating matutunan mula sa kwentong ito? Bagamat kahanga-hanga po ang kinita ng trader na ito, hindi ito pangkaraniwang pangyayari sa crypto trading. Kaya meron po tayong ilang mga mahalagang aral na dapat po nating tandaan dito. Una ay ang timing at saka market hype. Ang pangunahing dahilan kung bakit kumita po ng malaki ang trader na ito ay ang tamang timing. Sumabay po siya sa hype sa tamang oras at nalaman niya kung kailan dapat bumili at saka magbenta. Pangalawa ay ang mga meme coins ay madalas po na tumaas ng mabilis dahil po sa hype. Pero maaari din po itong bumagsak ng kasing bilis ng pagtaas nito. Kaya maraming broccoli theme coins ang kalaunan ay bumagsak na rin. Kaya hindi lahat ng traders ay nanalo. Yan. Pangatlo, ang crypto market po ay sobrang volatile, lalo na po pagdating sa mga meme coins. Pwede pong makakuha ng malaking kita, pero pwede ring malugi ng mabilis kung hindi po maingat. Pang-apat ay hindi lahat po ng traders ay magtatagumpay sa ganitong paraan. Ang bawat trade ay may kasama po itong malaking risk at para sa bawat isang trader na kumita ng milyon, marami ang nalugi. At ang panglima ay dahil po sa hype. Maraming mga scammers ang nag-create ng peking tokens para makapanloko ng investors. Mahalaga pong mag-research bago mag-invest. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at saka investors, lalong-lalo na sa mga interesado dyan sa mga meme coins. Ayan, ang kwentong ito ay isa po itong inspirasyon, ngunit isa rin itong babala.
Totoo na may pagkakataong kumita ng malaki sa crypto trading pero hindi po ito simpleng sugal. Kailangan ng tamang kaalaman, diskarte at pag-unawa sa market upang maprotektahan ang ating puhunan. Kung ikaw po ay isang baguhan sa crypto trading, hindi dapat basta-basta sumabak sa hype ng walang sapat na pag-aaral. Ang pagpasok po sa meme coins ay maaari pong magdala ng malaking kita pero maaari ring magresulta sa malaking pagkalugi. Kaya po mahalaga ang diversification. Huwag pong ilagay ang lahat ng ating pera sa isang coin lamang, lalo na kung ito po ay isang speculative asset. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang kwento po ng crypto trader na ito ay nagpapatunay na posible po ang life-changing gains sa crypto. Ngunit sa kabilang banda, hindi po dapat ito gawing batayan ng isang investment strategy. Ang ganitong klase ng swerte ay bihira pong mangyari at mas maraming traders ang nalulugi kaysa sa kumikita sa ganitong paraan. Kung nais mo pong sumubok sa meme coin trading, siguraduhin mo pong may sapat kang kaalaman sa market trends, risk management at saka exit strategies. Huwag pong basta-basta mag-invest dahil lamang sa hype. Ang tama pong diskarte at sapat na pag-aaral ang siyang makakatulong po sa atin upang hindi po tayo mapasama sa mga nalulugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.